Dominant Protector. Credit to the author. 5,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakakatuwa ito. Akala ko nandito tayo para sa akin. Hindi ko inaasahan ang ganito ka-interesante. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at humajejek. Mata man niya o sa kanyang pandama, wala siyang nakitang kakaiba. Dahil dito, lalong lumakas ang interes ni Terence. Madalas may kaakibat na panganib ang mga pagkakataon. Sa ganitong panahon, kung nandito ang Green Dragon, maaaring may makita siya. Kahit si Elder George ay maaaring magbigay ng ilang payo, ngunit hindi siya makasunod. Maaari pa ring magsalita si Elder George sa secular na mundo, ngunit walang paggalaw sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kinailangan ni Terence na husgahan ang sitwasyon ng mag-isa. Matapos itaas ang kanyang bantay, unti-unting bumalik si Terence, dahan-daang lumapit sa dating kinaroroonan niya. Pinalawak niya ang kanyang kakayahang makaramdam ng espiritu at binigyang pansin ang anumang pagbabago sa espasyo ng Jade. Kakaiba. Nagkamali ba talaga ako ngayon lang? Pagkabalik niya sa dati niyang posisyon, wala namang kakaiba. Tulong ni Terence sa sarili habang unti-unting nagre-relax ang katawan niya mula sa pagiging alerto. Habang nakaka-relax si Terence, isang di nakikitang atake ang sumulpot sa likuran niya, isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng anggulo na maaari niyang iwasan. Hahaha. Gaya ng inaasahan, lumabas pa rin. Mukhang binawasan ni Terence ang kanyang depensa, pero sa totoo lang ay hinahayaan niya lang itong mawala. Nang dumating ang atake, naganyong espiritu si Terence at hinayaan ang atake na dumaan sa kanyang katawan. Sinundan ng mabangis na apoy ng 8 trigram ang atake at bumalik. Sa kasamaang palad, ang palad na ito ay hindi tumama sa sinumang kalaban. Sa huli, ilang piraso lamang ng mineral ang tinamaan nito. Ha! Ang bilis niya talaga. Muling pinalakas ni Terence ang kanyang Yuan spirit at tumingin sa maliit na butas sa lupa, bahagyang nagulat. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para takpan ang bawat pulgada ng espasyo sa paligid niya. Nang siya ay inatake, sa wakas ay nakita ng espiritu ni Terence ang bagay na palihim na umatake sa kanya. Ito ay isang espiritong halimaw na may habang halos 1 metro. Mukha itong panggilan, ngunit alam ni Terence na tiyak na hindi ito panggilan. Hindi pa niya ito nakita noon, pero nakita na niya ang pangalan nito noong nasa Percival School pa siya, habang binubuklat ang ilang mga libro. Napakasimple lang ng paglalarawan sa halimaw na kumakain ng mga espiritu, karaniwan itong nakikita sa mga espiritual na minahan ng Jade, kumakain ng espiritual na kapangyarihan, brutal, mahilig pumatay, magaling magtago, at kayang tumakas sa mundo. Hindi napigilan ni Terence ang pagkunot ng noo sa naisip. Base sa nakita niya gamit ang kanyang spirit sense, ang spirit feasting beast ay isa lamang mababang antas na bagong silang na kaluluwa. Kung isa lang ito, hindi ito magiging problema basta't mag-ingat siya, ngunit ang mga spirit feasting beast ay hindi kailanman nabubuhay ng mag-isa. Kung mayroon man, magkakaroon ng pangalawa, at kung ang dalawa ay nagparami na, magkakaroon ng pangatlo o pang-apat. Nakaramdam si Terence ng kawalan ng kakayahan pagdating sa mga halimaw na kumakain ng espiritu. Kung makakasalubong ni na Wei Feng o Tianyong ang isa, sila ay mabibigla at aambusin. Ano ba ang ginagawa ng 4 na malalaking sekta at pamilya? Paano niya hindi malalaman na may mga halimaw na kumakain ng espiritu sa ugat ng immortal na espiritong Jade? O sadyang itinago nila ang balita para pahinain ang lakas ng 10 maliliit na sekta at maiwasan ang paglitaw ng banta sa 4 na malalaking sekta? Kung ganoon nga, hindi sana ito itinago sa akin ng pamilyang Salter, di ba? Naisip ni Terence sa sarili. Mas gusto pa niyang hanapin sina Wei Feng at ang iba pa ngayon. Gustong-gusto sanang magtanong ni Terence kung may mga nasawi noong nangongolekta siya ng mga spiritual jade. Gayunpaman, kahit na mayroon mang ganoong bagay, malamang maituturing itong isang panloob na labanan sa pagitan ng 10 maliliit na nilalang at gagamitin ito upang pagtakpan ang pagkakaroon ng halimaw na kumakain ng espiritu. Gulong-gulo ang isip ni Terence, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Alam niyang isa itong spirit feasting beast na umaatake sa kanya, kaya hindi na siya naglakas loob na maging pabaya pa. Tutal, isa itong spirit feasting beast na lumitaw ngayon lang, ngunit tiyak na hindi lang ito ang nag-iisa.
Sus Mariosep, hindi lang pala marunong tumakas sa lupa ang spirit feasting beast, marunong din pala itong magtago. Hindi pa kasama rito ang mata, kahit ang divine sense ni Terence ay nahuhuli lang ang galaw ng spirit feasting beast sa sandaling umatake ito. Talagang pakiramdam ni Terence ay wala siyang magawa laban sa ganitong uri ng kalaban. Isang divine sense attack ang biglang dumating mula sa itaas, papalapit sa ulo ni Terence sa isang iglap. Kasabay nito, may isang spirit force attack sa likod ni Terence, na parang isang makamandag na ahas na tumutusok sa kanyang puso. Dalawang halimaw na kumakain ng mga espiritu. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, hindi man lang nataranta. Bumalik siya sa kanyang anyong espiritu at tatlong spirit vortex ang lumitaw mula sa manipis na hangin, nakapalibot sa halimaw na kumakain ng espiritu. Noong nasa Yuan Shen state siya, ang mga espiritual na atake ang siyang nagdudulot ng pinakamalaking pinsala kay Terence, ngunit taglay niya ang God Bracelet at wala siyang pakialam dito. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataon para talunin ang isa sa mga spirit feasting beast hanggang sa mamatay. Kung hindi lang dahil sa katotohanang medyo natagalan bago mailabas ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa kaysa sa kamalayan ng whirlpool, direktang gagamitin sana ito ni Terence. Masyadong mabilis ang halimaw na kumakain ng espiritu, at hindi man lang naglakas loob si Terence na bitawan ang maliit na pagkakaiba ng oras na ito. Naabutan niya ang halimaw na kumakain ng espiritu na sinusubukang palihim na atakihin siya mula sa likuran. Sa ilalim ng paghila ng spirit sense na whirlpool, ang spirit feasting beast ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at ang spirit feasting beast sa itaas ay sumugod palabas, inatake si Terence ng walang pakialam. Taglay ni Terence ang Pulse Ares ng Diyos bilang depensa. Matapos harangan ang unang atake, bumalik siya sa kanyang katawang Yuan Shen at nagpadala ng isang 5-element killing intent patungo sa halimaw. Sa isang iglap, pantay ang kanilang tugma. Ito rin ay dahil ang halimaw ay nasa tuktok lamang ng huling yugto ng gold core, wala pa sa orihinal na antas. Kung hindi, ang katawang Yuan Shen ni Terence ay nasa tuktok lamang ng foundation stage, at kahit na may 5-element killing intent, hindi niya kayang labanan ang orihinal na antas ng halimaw. Ang halimaw na kumakain ng espiritu na nakulong sa kamalayang si Whirlpool ay biglang umungal at nagbuga ng isang napakasikip na sinag ng liwanag. Nabigla si Terence. Hindi niya kailangan ng babala ng Jade, nakikita niya kung gaano kadelikado ang sinag ng liwanag dahil lamang sa kapangyarihan. Kahit nasa primordial spirit state pa rin siya, magtatama pa rin siya ng mga nakamamatay na pinsala. Biglang napagtanto ito ni Terence at hindi na nag-atubiling mag-atubili. Ginamit niya ang kanyang mga super butterfly microsteps at patuloy na umatras. Sa wakas ay naiwasan niya ang sinag ng liwanag, at nang tumangala siya, nawala na ang dalawang spirit feasting beast. Napakalakas na halimaw na kumakain ng espiritu. Seryoso ang mukha ni Terence. Ang pagsabog ng kapangyarihan mula sa halimaw na kumakain ng espiritu ay malamang na isang malaking tagumpay. Ngunit anuman ang mangyari, ang mga halimaw na kumakain ng espiritu na ito ay lubhang mapanganib, lalo na kay Tianyong, na nasa tugatog ng foundation stage. Isang simpleng kuko lamang ang maaaring pumatay sa kanya. Si Wei Feng ay isa pa ring bagong panganak na soul cultivator. Kahit na siya ay tambangan, maaari pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili hanggat siya ay alerto. Nadama ni Terence na ang prioridad ay mahanap si Tianyong. 5,572. Bumalik siya sa lugar ng labanan, ngunit wala pa ring bakas ng spirit feasting beast, at hindi na rin sila muling inatake. Nahulaan ni Terence na ang maagang umuusbong na spirit feasting beast sa Soul Realm ay nasugatan ang kanyang kaibuturan, at ang consciousness vortex ni Terence ay hindi nawala ng kabuluhan. Ang maagang umuusbong na spirit feasting beast sa Soul Realm ay dapat na malubhang nasugatan. Kung may oras lang siya, gugustuhin talagang hanapin ni Terence ang mga pugad ng mga spirit feasting beast. Sinasabing may magagandang bagay sa mga pugad ng mga spirit feasting beast na kumakain ng spirit jade. Sa kasamaang palad, ang kanilang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay ngayon, at hindi na maaaring magtagal pa si Terence. Dahil hindi niya mahanap ang mga spirit feasting beast, mas mabuting manatili na lang siya sa pagbabantay at bilisan ang pagtakbo. Sa bilis ni Terence, kaya niyang basagin ang sound barrier kung tatakbo siya ng buong bilis. Nasa 100 kilometro na siya sa loob ng maikling panahon, ngunit dahil sa mga pagliko, hindi siya masyadong nalalayo sa labanan.
Ang nakapagpaisip kay Terence ay ang buong paglalakbay na ito ay puno ng mga walang kwenta o mahihirap na tao, bakit naman pupunta roon ang dalawang halimaw na kumakain ng mga espiritu? Dahil sa likas na katangian ng mga halimaw na kumakain ng mga espiritu, hindi man lang nila titingnan ang mga hindi mayaman. O baka naman may nakatago sa abandonadong ugat na sapat para maakit ang mga halimaw na kumakain ng espiritu. Nadama ni Terence na pagkatapos mahanap si Tianyong at ang iba pa, dapat siyang bumalik upang bisitahin kapag may oras siya. Gaya ng sinabi niya dati, ang panganib at pagkakataon ay halos magkasabay. Sa sandaling ito, narinig ni Terence ang mahinang tunog ng labanan. Sa ugat ng immortal na jade ng espiritu, hindi lamang pinigilan ang pandaman ng espiritu, kundi nasisipsip din ang mga pagbabago-bago ng chi. Sa kabilang banda, walang paghihigpit sa pagpapadala ng tunog. Agad na tumakbo si Terence patungo sa pinagmumula ng tunog. Kahit sino pa ang lumalaban, mabuti na lang at nauna siyang mahanap ang tao. Nang makalapit, napagtanto ni Terence na sina Morris mula sa sekta ng Yellowstorm at Feian mula sa sekta ng Yinyan ang nag-aagawan para sa mayayamang ugat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Terence ng isang mayamang ugat matapos tumakbo ng ganito kalayo. Hindi ito kalakihan, ngunit kung isang tao lang ang magmimina nito, sapat na ito para sa 7 o 8 araw ng walang pahinga. Higit pa ito sa sapat upang makumplito ang misyon, ngunit kung 2 tao ang magmimina nito, matatapos nila ito sa loob ng 3 o 4 na araw. Pagkatapos noon, kailangan nilang maghanap ng ibang mga ugat. Hindi nakakapagtaka na mag-aaway ang 2 para dito. Hindi maaaring agawin ang void bag dahil wala itong silbi kahit agawin pa. Gayunpaman, bago pa man nakaimbak ang spirit jade sa void bag, isa itong bagay na walang may-ari. Sino mang makapag-imbak nito sa kanilang void bag ang siyang magmamay-ari nito. Hindi nila alam kung saan ang susunod na ugat ng kayamanan. Kung hindi nila ito agawin ngayon, kailan nila ito gagawin? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, mayroong kahit 2 spirit feasting beast sa malapit, at gumagawa sila ng malaking eksena, hindi ba sila natatakot na kainin na parang merienda? Tumigil kayo! Sigaw ni Terence pagkakita niya. Pareho silang magkapantay, at wala sa kanila ang may kalamangan. Nang mapagtanto nilang may nakialam, sabay silang huminto at umatras. Tuwang-tuwa si Morris nang makita si Terence at binati ito ng may malaking ngiti, Master Linford, nagkataon lang na malapit ka rin. Pinuno ng sekta, nakita mo ba si Tian yung mula sa sekta ng Libong Talem at si Wei Feng mula sa ating sekta ng Percival? Tumango si Terence kay Morris. Umiling si Morris at sinabing, hindi ko ginawa. Pagkatapos kong mag-teleport dito, ang lalaking ito lang ang nakita ko. Siya si Feian mula sa sekta ng Yinyan. Ang sekta ng Yinyan ay isang sekta sa ilalim ng sekta ng Chenkon. Tila sa tuwing mag-teleport ang mga disipulo ng sekta ng Chenkon, nagte-teleport sila papunta sa ugat ng Fu. Kaya hindi ko maiwasang atakihin siya. Umatras si Feian at tiningnan sina Terence at Morris ng may pagmamasid. Sinasakit na ng ulo niya si Morris, at ngayon ay narito si Terence na kahit si Morris ay kailangang tawagin ang sarili bilang isang nakababata. Malinaw na hindi kayang labanan siya ni Feian ng mag-isa. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence si Feian. Wala siyang espesyal na iniisip tungkol sa sekta ng Yinyan, at hindi pa sila nagkakasundo noon. Hindi niya basta-basta kayang sirain si Feian dahil lang sa disipulo siya ng sekta ng Chenkon. Napag-usapan na, ang sekta ng Snowsword ay disipulo pa rin ng sekta ng Chenkon. Mas pamilyar lang sina Baltimore at ang kanyang grupo sa sekta ng Chenkon noon, pero ngayong si Woking na, mas amina na ang ugnayan ng 2 sekta. Kung hindi dahil sa hindi nabanggit ni Terence na dapat sumali ang Snow Sword sect sa pamilyang Salter, at masyadong tamad si Woking na gumawa ng kahit ano tungkol dito, hindi sana magiging bahagi ng Chenkon sect ang Snow Sword sect ngayon. Ano ang saysay ng pag-aaway ninyong 2? Ang daming spiritual jade. Aabutin kayo ng 3 o 4 na araw para mamina ninyong 2 ang lahat ng iyon, di ba? Kung may oras kayo, kumuha na lang kayo ng mas maraming spirit jade at maghanap ng ibang lugar para minahin. Ayaw ni Terence na masangkot sa alitan ng 2, kaya sinubukan niya silang hikayatin. Sa totoo lang, ang dami ng espiritual na jade sa ganitong paraan ay mas kaunti kaysa sa dami ng walang kwentang jade na nakolekta niya.
Mabuti sana kung makakakuha siya ng humigit kumulang 8 hanggang 10,000 espiritual na jade mula sa lahat ng mga ito, at wala naman talagang pakialam si Terence sa mga ito. Hindi inaasahan ni Morris na sasabihin iyon ni Terence. Noong una niyang makita si Terence, inakala niyang malakas ang suporta nito. Walang paraan para magkaroon ng bahagi ang sektang Yingyan sa mayamang ugali na ito, pero sino ang mag-aakala na tila ayaw ni Terence sa espiritual na jade? Kung hindi nila minaina ang Spirit Jade sa ugat ng Spirit Jade Immortal, hindi ba gugustuhin ng Green Cloud School na makakuha ng magandang rango sa top 10? Siyempre, hindi ipaliwanag ni Terence na wala siyang pakialam sa Spirit Jade na kailangan pa rin niyang minahin. Pinananatili pa rin niya ang kanyang Spirit Sense sa pinakamataas na saklaw, kung sakaling umatake muli ang Spirit Feasting Beast ng walang anumang paghahanda. Hindi ito napansin ng Spirit Feasting Beast, pero may nakita si Terence na sumusugod mula sa ibang direksyon, isa itong Grand Elder ng Yingyin Sect, isang peak mid-tier Nascent Soul Cultivator, si Baxter. Kumislap ang mga mata ni Terence, isa itong random na teleportation, at ang dalawa ay magkatabi, papalapit sa isa't isa na may layunin. Imposibleng wala silang anumang paraan. May paraan ba sila para maramdaman ang isa't isa? O may direktang paraan ba para makontak siya? Tila naramdaman din ni Feiyan ang pagdating ni Baxter. Matapos niyang lumingon at kumpirmahin ito, isang ekspresyon ng kagalakan ang bumalatay sa kanyang mukha, na para bang nakahanap siya ng Holijing suporta. Grand Elder, nandito na ako. Kumaway si Feiyan at humarap kay Terence, ikaw si Terence, di ba? Usapin ito sa pagitan ng ating Yingyan Sect at Spirit Leaf Sect. Sa pangkalahatan, usapin ito sa pagitan ng Chenkun Sect at Kaizen Sect. Hindi dapat makialam ang Percival Sect mo. Tumaas ang kilay ni Terence at ngumiti. Oh, sa tingin mo ba mapakialam ako? Sa totoo lang, pinakaayaw ko ang pakikialam sa buhay ng iba, pero kung ang pinag-uusapan mo ay ang usapin sa pagitan ng sekta ng universo at ng sekta ng pagbubukas ng langit, parang hindi naman sila makikialam. Dapat ba akong makialam dito? Nakakainis yang biro mo. Sa tingin mo ba ay maaaring makialam ang sektang Percival sa mga gawain ng sektang Chenkun? Sino ka ba sa tingin mo? Ipinapayo ko sa iyo na alagaan mong mabuti ang paaralan mo sa Percival. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, pero nangangahas ka pa ring maging arrogant sa labas. Ang nagsalita sa pagkakataong ito ay ang Grand Elder na si Baxter. Base sa kanyang mapagmataas na hitsura, iisip ng mga hindi nakakaalam na ito ang immortal na duna ng sektang Chenkun. 5,573. Hindi siya pinansin ni Terence at ibinaling ang ulo sa kabilang panig. Masasabing ang bahaging ito ng ugat ay nasa isang maayos na konektadong landas, kaya madali itong matuklasan. Hindi niya alam kung paano ito napreserba hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Terence na ang taong iyon ay si Wei Feng, at isa itong kaaya-ayang sorpresa. Nakatipid ito ng malaki sa oras ni Terence. Lolo ni Marshall. Ang swerte naman ng disipulong ito, ang bilis niyang mahanap ang lolo ni Marshall. Nakita ni Wei Feng si Terence at agad na tumakbo palapit ng nakangiti. Dalawang bagong Nascent Soul Stage Cultivator at isang hindi kilalang Marshall Grand Uncle na biglang dumating. Sa tingin mo ba ay kaya mong pasiglahin ang Green Cloud School? Hindi ko alam kung katangahan ang mga sektang iyon ngayon lang, pero bakit hindi nila hinamon ang Green Cloud School mo? Kung ginawa nila, baka matanggal sa top 10 ang Green Cloud School. Hindi alam ni Baxter kung bakit, pero nakaramdam siya ng galit na namumuo sa puso niya nang hindi siya pinansin ni Terence. Hindi talaga kayang tiisin ng mga taong mayabang ang hindi pansinin ng iba. Patuloy na hindi pinansin ni Terence si Baxter at ngumiti kay Wei Feng, nakakagaan ang loob kung makita ka. Wala kang naranasang panganib, di ba? Nakita mo ba si Tianyong at ang iba pa? Hindi, wala silang naranasang panganib, at hindi ko nakitang pinoprotektahan sila. Tumawa si Wei Feng, wala rin kaming nakitang espiritual na jade. Puro walang kwentang meridian lang ang nakita namin sa daan. Hindi madali para sa amin na makahanap ng lugar na may mas espiritual na chi. Hindi ko inaasahan na ganito karaming tao ang nandito. Nagdilim ang mukha ni Baxter, hindi lang si Terence ang hindi siya pinansin, pati ang batang nasa paaralan ng Percival ay hindi rin siya pinansin. Hindi ito matitiis. Itinuro ni Terence ang mayamang ugat.
Maraming espiritual na jade dito, pero silang dalawa ang unang nakahanap nito. Sinusubukan ko lang silang hikayatin na huwag itong ipaglaban at sama-samang kunin ito. Ngumisi si Feiyan, ako ang unang nakahanap ng lugar na ito. Bakit ako magmimina kasama niya? Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, umalis ka na. Huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil lang sa mas marami kang tao. Ang sekta naming Yingyin ay hindi takot na magkaroon ng napakaraming tao. Nako, ang laki naman ng tono mo. Pinapahiya ka ng lolo ko sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paghikayat sa iyo, pero ikaw na matandang bata, hindi ka pa rin nagpapahiya. Halika, 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 tingnan ko kung gaano ka kahalaga, matandang lalaki. Hindi natuwa si Wei Feng. Parang Diyos si Terence sa puso niya. Paano niya hahayaang ipahiya siya ng mga tao mula sa sekta ng Yingyan? Pero pagkatapos noon, humarap si Wei Feng kay Terence, Senior Lolo, maaari bang turuan ng leksyon ng disipulong ito ang matandang ito? Siyempre, hindi tot-utol si Terence. Dinala niya rito si Wei Feng para bigyan ito ng pagkakataong magsanay, at si Feiyan ay isang perpektong whetstone. Pareho ang lakas ng dalawa, at kulang sa karanasan si Wei Feng, ngunit kakalaban lang ni Feiyan kay Morris, kaya pareho ang antas ng kanilang dalawa. Sige. Hindi takot ang sekta ng Yingyan na magkaroon ng napakaraming tao. Siguro takot sila na mawalan ng sapat na tao. Kaya, hindi dapat maging problema para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Nagbiro si Terence ng pambihira, at parehong ngumiti sina Wei Feng at Morris. Sa kabilang banda, ang dalawa mula sa sekta ng Yingyan ay mas lalong nagalit. Hindi nagsalita si Feiyan. Nang makita niyang lumabas si Wei Feng, agad niyang binuksan ang natitiklop na bentilador na hawak niya. Matapos ibuhos ang kanyang tunay na enerhiya, iwinagayway niya ito ng buong lakas. Sandaling nag-iba ang ihip ng hangin at tubig, at napuno ng hamog ang hangin. Ito ay halos kapareho ng tanawin ng mga ulap at ambon na tumataas. Binunot ni Wei Feng ang kanyang mahabang espada. Habang kumikislap ang liwanag ng espada, hinati nito ang mga ulap na ipinadala ni Feiyan sa ilang bahagi. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ni Feiyan, ang espada ay dumiretso sa dilaw na dragon. Ang dulo ng espada ay dumiretso sa dibdib ni Feiyan. Napakabilis naman ng espada. Nagulat si Feiyan, pero hindi siya naglakas loob na bumagal. Pinanatili niya ang kanyang pamaypay, at ang talim ng pamaypay na gawa sa maitim na bakal ay humiwa sa kanyang dibdib. Gusto niyang harangan ang dulo ng espada, pero masyadong mabilis ang espada ni Wei Feng. Hindi ito nahaharangan ng dulo ng espada, at tanging ang katawan lamang ng espada ang nataman nito, dahilan para bahagyang hindi tumama ang mahabang espada. Isang agos ng dugo ang bumulwak mula sa dulo ng espada. Bagamat hindi ito isang malubhang pinsala, sapat na ito para manlamig ang puso ni Feiyan. Si Wei Feng ay isa lamang hindi kilalang disipulo ng paaralan ng Percival, ngunit nagawa niya itong saktan sa isang galaw lamang. Kapag lumaki na si Wei Feng, gaano kaya siya kitikot? Walang anumang balak pumatay ang espada ni Wei Feng, kaya nang ito ay ilihis ni Feiyan, bahagya lamang nitong nasaktan si Feiyan. Gayunpaman, nalaman na ni Feiyan ang lakas ni Wei Feng. Kahit na pareho silang nasa maagang bagong yugto ng Soul Stage, ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Wei Feng ay malinaw na mas mataas kaysa kay Feiyan. Nang makita ni Baxter ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo niya at malungkot ang mukha. Naisip niya na ang mga bagong silang na Soul Realm Cultivators ng paaralan ng Percival ay kakasulong lang at ang kanilang combat power ay hindi magiging maganda. Hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay hindi ayon sa kanyang inaakala. Tuwang-tuwa rin si Wei Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang bagong cultivator ng Soul Stage maliban kay Reggie. Matapos mabali ang kanyang espada, ginamit ni Wei Feng ang momentum upang walisin ang kanyang espada. Kasabay nito, gumamit siya ng mababang antas ng martial skill. Bagamat nagulat si Feiyan, hindi siya nataranta. Tutal, isa siyang veterano na orihinal na leveled cultivator. Sa ilang hakbang lamang, naiwasan niya ang atake ng espada ni Wei Feng. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-atake, nagtatanggol laban sa mga atake ni Wei Feng habang naghihintay ng pagkakataong makaganti. Si Morris, na nanunood mula sa gilid, ay medyo natulala.
Pantay ang kanilang tandem ni Fei Yan, kaya paano nakakuha ng lubos na kalamangan si Wei Feng pagkaakyat niya? Kung ganoon nga, hindi ba mas malakas pa si Wei Feng kaysa sa kanya? Gayunpaman, naalala niya na si Wei Feng ay tagasunod ni Terence, kaya hindi nakakaiba para sa kanya na kumilos ng ganito. Patuloy nilang ginamit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sandali, napuno ng espadang chi at mga ulap ang hangin. Gayunpaman, hindi ito nagtagal, at mabilis na napagpasyahan ang resulta ng labanan. Patuloy na tinamaan si Fei Yan, ngunit sa kabutihang palad, mga suntok at sipa lamang ang mga iyon. Walang nakamamatay na pinsala, ngunit medyo miserable ang kanyang itsura. Itinutok ni Wei Feng ang kanyang espada sa lalamunan ni Fei Yan at tumawa, "Kumusta? Kumbinsido ka na ba ngayon? Ngayon alam mo na tayo, ang Green Cloud Skull, ay hindi dapat paglaruan, tama ba? Hindi dapat paglaruan ang paaralan ng Percival, pero sa tingin mo ba ay dapat paglaruan ang sekta ng Yingyan?" Biglang umungal si Baxter at iniabot ang kanyang kamay para hampasin ang dibdib ni Wei Feng. Dahil nasa tuktok na ng gitnang yugto ng orihinal na antas ang kanyang kapangyarihan, kung tatamaan niya si Wei Feng, malubhang masasaktan siya kahit hindi pa siya mamatay. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Akmang kikilos na sana siya, ngunit nang makita ang kalmadong mukha ni Wei Feng, nagbago ang isip niya. Dahil gusto niyang hasain ang espada, mas mabuting gumamit na lang siya ng mas mahusay na whetstone. Tila hindi kwalipikado si Fei Yan, ngunit maaaring maging isang mahusay na whetstone ang Baxter na ito. Pagkatapos ni Baxter, iba kaya ang magiging kinang ng magiging espada ni Wei Feng na Percival. Hindi inaasahan ni Wei Feng na biglang aatake si Baxter, ngunit hindi siya nataranta. Nanginig ang kanyang mahabang espada at tumagilid patungo sa palad ni Baxter. Gayunpaman, ang Zinchi ni Baxter ay napakakapal na hindi niya maisip. Diretso nitong itinulak ang espada ni Wei Feng sa gilid. 5,574. Ilubog ang dulo ng espada ng 3 pulgada, igalaw ito ng 1 pulgada pa kanan, at saksak ng paarko. Nang maramdaman ni Wei Feng na hindi na niya kaya, biglang narinig niya ang boses ni Terence. Dahil sa respeto at tiwala kay Terence, walang malay na ginawa ni Wei Feng ang sinabi ni Terence nang hindi nag-iisip. Ang mahabang espada, na tila nahulog sa putik, ay biglang dumaan sa tunay na enerhiya ni Baxter ng maayos at dumaan ng walang anumang hadlang. Sa isang iglap, lumapit ito sa blind spot sa ilalim ng kilikili ni Baxter, dahilan para magpawis ng malamig si Baxter. Siyam na ilusyon na katawan ng ulap. Ito ang pinakamataas na antas ng teknik sa paggalaw ng sekta ng Cloud Guiding. Natural na nagamit ito ng maayos ni Baxter. Kahit na ang espada ni Wei Feng ay hindi inaasahang mabilis, at ito ang uri na hindi maiiwasan, ngunit sa harap ng siyam na katawan ng Illusion Cloud, tuluyan itong hindi nakatama. Hindi sapat ang karanasan ni Wei Feng sa pakikipaglaban. Ang espadang inakala niyang tiyak na tatama ay hindi tumama. Natigilan siya. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, paano matitiis ang ganitong pagkakamali? Bukod dito, ang lakas ni Wei Feng ay mas mahina kaysa kay Baxter. Sinamantala ni Baxter ang pagkakataong gumanti ng atake, nagpadala ng martial art kay Terence mula sa isang mapanlinlang na anggulo. Patuloy na ginamit ni Terence ang kanyang chi upang mabilis na makipag-usap, humakbang pasulong at bitawan ang vacuum sword wave sa iyong kanang likod. Bitawan ang tumataas na cannon fist sa iyong kanang harapan. Ang tinutukoy ni Terence ay ang praktikal na mid-tier martial art skill sa sekta ng Percival. Hindi sila ganoon kalakas at maaaring hindi kayang gumawa ng malaking pinsala sa isang labanan sa pagitan ng mga bagong soul cultivator, ngunit mabilis sila. Matapos matanggap ni Wei Feng ang mga tagubilin, nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan ayon sa mga tagubilin ni Terence. Matapos humakbang pasulong, kahit na nasa loob pa rin siya ng saklaw ng martial technique ni Baxter, naiwasan niya ang pinakamalakas na direktang atake. Pagkatapos, ang vacuum sword wave ay tumama sa martial technique ni Baxter mula sa gilid, na nagpabagsak sa mga natitirang atake. Natakot si Wei Feng ngunit hindi nasa panganib. Nakaligtas siya sa ataking ito nang walang anumang pinsala. Hindi lang iyon, ang Sky Cannon Fist ni Terence sa dulo, nang ipadala ito ni Wei Feng, malinaw na isa itong bakanting lugar. Kung hindi dahil sa tiwala niya kay Terence, iisipin sana ni Wei Feng na hindi siya nataman.
Ngunit kasabay nito, misteryosong lumitaw si Baxter sa lugar na iyon na parang nagmamadali siyang bugbugin. Dahil sa isang malakas na pagsabog, hindi nakatakas ang siyam na illusion cloud body sa atake ni Wei Feng. Si Baxter, na nabigla, ay napilitang umatras ng 2 hakbang gamit ang Sky Cannon Fist, na hindi isang napakalakas na martial technique. Si Wei Feng mismo ay naitulak din ng 2 hakbang dahil sa rebound. Sa unang tingin, mukhang pantay ang laban ng magkabilang panig, at walang malinaw na panalo ang alinman sa panig. Tanging si Baxter mismo ang nakakaalam na sa 2 round na ito, siya ay lubos na dehado. Lahat ng atake at depensa ay tila nasa loob ng kalkulasyon ni Wei Feng. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo siya. Ikinagulat ni Baxter ang natuklasang ito. Si Wei Feng ay isang baguhang soul cultivator lamang, at wala siyang anumang kalamangan laban dito. Sa kabilang banda, mayroong isang mas misteryosong Terence. Kahit anong tingnan niya, matatalo pa rin siya ngayon. Tumigil. Nakita ni Baxter ang nasa sabik na mukha ni Wei Feng at gusto niyang sumugod. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang, itinaas ang kanyang kamay at sumigaw. Kung si Terence iyon, wala siyang pakialam sa sasabihin ng kalaban at magpapatuloy na lang sa pananakit. Ngunit si Wei Feng, ang tapat na bata, ay talagang tumigil at nagtanong ng may paghihinala, anong problema? Sinusubukan mo ba akong kumbensihin? Namula si Baxter at umubo ng 2 beses. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang gusto kong sabihin ay limitado lang ang oras natin dito, kaya huwag na nating sayangin ang oras natin sa pakikipaglaban dito. Sama-sama na lang nating minahin ang mga minahan ng Spirit Jade na ito, ha? Ito ay pag-amin ng pagkatalo. Kahit hindi niya ito aminin ng pasalita, malinaw na inaamin niya ang pagkatalo. Napuno ng pananabik ang puso ni Wei Feng. Kahanga-hanga ang junior master ni Terence. Sa pamamagitan lamang ng ilang payo, madali niyang makakaharap ang isang master na nasa tugatog ng gitnang yugto ng bagong kaluluwa. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kalimutan mo na yan, ipapaubaya ko na sa iyong lugar na ito. Hindi makakakuha ng maraming Spirit Jade ang 5 tao. Bahagyang natigilan si Morris. Malinaw na sila ang may kalamangan. Bakit nila bigla na lang ibinigay ang lugar na ito sa sekta ng Yingyan? Ang hindi niya alam ay nagmamadali si Terence na makahanap ng makakasama, at ang lugar na ito ay hindi kalayuan sa kinaroroonan ng 2 Spirit Feasting Beast. Hindi mapakali si Terence na iwan sina Morris at Wei Feng dito para magmina ng Spiritual Jade. Kung sakaling sina Baxter at Feiyan ay mapuntirya ng halimaw na nagpipiste ng espiritu o hindi, hindi iyon ang desisyon ni Terence. Pinuno ng sekta, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahanap ang mga kapwa mo miyembro ng sekta, hindi ba? Ibibigay natin ang espiritual na jade dito sa sekta ng Yingyan. Gayunpaman, ang mga ugat ng mineral sa malapit ay medyo mahirap, at sa palagay ko ay hindi ito isang lugar na may mayamang ugat. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tumingin si Terence kay Morris at niyaya itong sumama sa kanya. Para rin ito sa kapakanan ni Yubi. Kung hindi, hindi sana nakatanggap si Morris ng ganitong pag-aalaga mula kay Terence. Nag-aatubiling tiningnan ni Morris ang sirang ugat habang walang magawang tumango, kung gayon, susundan ko si Master Linford. Pakiusap, alagaan mo ako. Kung aalisin na Terence at Wei Feng, malinaw na hindi mananalo si Morris laban sa 2 tao mula sa sekta ng Yingyan, kaya hindi siya nagsalita matapos makita ang sitwasyon. Malinaw na hindi inaasahan ni Baxter na ganito ang kahihinatnan. Kung alam lang niya noon, di sana inamin na lang niya ang pagkatalo niya kanina. Bakit niya sinayang ang sobrang pagod? At muntik na siyang mamatay. Hindi na naiilang si Terence sa 2 mula sa sekta ng Yingyin. Tinawag niya si Wei Feng at dinala ang 2 sa ibang direksyon. Siya nga pala, may alam ka bang paraan para makipag-ugnayan sa iba matapos makapasok sa ugat na ito ng immortal na espiritong Jade? Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, biglang naalala ni Terence si Baxter na tumakbo palapit. Maaaring nagkataon lang, pero hindi iyon ang iniisip ni Terence. Si Morris ang pinuno ng isa sa 10 maliliit na sekta, kung tutuusin, at hindi naman ito ang unang beses na nandito siya. Napangiti siya sa tanong ni Terence, kung gusto nating makipag-ugnayan sa isa't isa, magagawa lamang natin ito kung mayroon tayong isang sinaunang kagamitang DAO, isang communication bead.
Gayunpaman, ang bagay na ito ay lubos na mahalaga. Hindi ito kasing praktikal ng isang void bag, ngunit halos pareho lang ang halaga nito. Napakakaunting tao ang may communication bead. Tumango si Terence. Ang communication bead na ito ay parang tunog ng telepono, maaari siyang kumuha ng ilan para paglaruan kung may pagkakataon siya. Bukod sa transmission pearl, mayroon ding ilang mga kagamitan na nakakapag-detect ng lokasyon ng isa't isa kahit na hindi sila direktang makapag-usap sa isa't isa. Mas mababa ang halaga ng mga kagamitang ito, ngunit hindi pa rin sila gaanong karaniwan, kaya hindi madaling bilhin ang mga ito. Medyo interesado si Terence sa pinag-uusapan ni Morris, hindi pa niya naririnig ang ganito sa Sky Class Island, at kahit na bihira ito sa sinaunang mundo ng martial arts, hindi ito kakaiba. 5,575. Sa itsura nito, ang dalawang tao mula sa sekta ng gabay sa ulap ay dapat mayroong kagamitan na maaring matukoy ang lokasyon ng isa't isa. Malamang na ipinahiram ito sa kanila ng sekta ng Chenkon. Kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari niyang isaalang-alang ang paghiram ng ilang kagamitan mula sa sekta ng Chenkon para sa pananaliksik. Medyo malayo ang nilakad nilang tatlo habang nag-uusap, ngunit nagbabantay pa rin si Terence, kung sakaling umatake muli ang halimaw na kumakain ng espiritu. Ang mga nilalang na ito ay mga mapaghiganting nilalang, at hindi nila basta-basta bibitawan si Terence. Nahanap ko na rin sa wakas. Narinig ni Terence ang tunog ng pagmimina, at natagpuan niya ang mga bakas ni Tianyong sa kanyang espiritual na pandama. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Hindi naman masama ang swerte ng bata, hindi siya nag-teleport papunta sa isang mayamang ugat, pero hindi rin naman ito nasayang tulad ng ginawa ni Terence. Mabuti na lang at nakatagpo siya ng isang mahinang ugat, at nakakuha na siya ng halos 10 magagaling na spiritual jade. Kung isa siyang invincible primordial, malamang ay umabot na sana siya ng humigit kumulang 100. Humarap si Terence kina Wei Feng at Morris, nasa unahan lang si Tianyong. Puntahan niyo siya at dalhin dito. Hihintayin ko kayo rito. Sige, sandali lang po, tiyuhin sa martial arts. Tumakbo palapit si Wei Feng nang walang imak. Nagtataka si Morris kung bakit hindi sumama sa kanya si Terence, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin ito at sinundan si Wei Feng. Pagkatapos lumiko ang dalawa sa kanto, kumuha si Terence ng 50,000 spiritual jade mula sa kanyang jade space, lahat ng mga ito ay mula sa Sky Class Island. Hindi rin niya napupuno ang 50,000 hanggang 60,000 spiritual jade na inilagay niya kanina, kaya gagamitin niya ang mga ito para makabawi. Gusto niyang hatiin silang tatlo mula sa mayamang ugat na kanilang nakita, isa ng himala para sa bawat isa sa kanila na makakuha ng 10,000 spiritual jade sa loob ng 10 araw. Kung iisipin kung paano 200,000 espiritual na jade lamang ang maaaring minahin sa isang taon sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, at kailangan itong gamitin para sa paglilinang, pamamahagi, at pagkatapos ay ipakalat bilang pera, napakahirap talagang tugunan ang mga pangangailangan. Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng kapangyarihang bumili ng mga espiritual na jade. Wow! Ang daming spiritual jade. Pinaglalaruan ba ako ng mga mata ko? Si Wei Feng ang unang bumalik, at nagsimula siyang sumigaw nang makita ang mga spiritual jade sa lupa. Hindi siya pinansin ni Terence at tinawag ang gulat na si Tianyong. Master Linford, ito ba lahat ang mga espiritual na jade na nahukay mo? Paano siya naging ganito kabilis? Lubos na nakumbinsi si Morris kay Terence, at gusto niyang magpatira pa sa lupa at sambahin ito. Hindi nakakapagtaka na wala sa isip ni Terence ang tungkol sa mayamang ugat noon, wala lang ito kumpara sa lahat ng espiritual na jade na nakolekta niya. Pero ang hindi maintindihan ni Morris ay, paano nakuha ni Terence ang napakaraming espiritual na jade? Hindi ba't sinabi mong hindi mo ito maaaring tanggalin pagkatapos ilagay? Hindi na nagpaliwanag pa si Terence at ikinumpas na lang ang kanyang kamay. Kayang-kaya ninyong tatlo na hatiin ang mga spiritual jade na ito. Dapat sapat na ito para mailabas kayo ng void bag. Hindi tinanong ng tatlo si Terence kung paano niya papatayin ang espiritong si Jade, misteryoso naman siya, at sanay na sila rito. Ang kahulugan sa likod ng mga salita niya ang ikinagulat nila. Senior Lolo, hahayaan mo na muna kaming tatlo na umalis. Mukhang hindi payag si Wei Feng. Hindi madali para sa kanya ang makapag-training kasama si Terence, at kinailangan niyang umalis pagkatapos ng maikling panahon.
Tumango si Terence, matatag ang tono. Tama. May nangyari rito. Kailangan mong umalis agad, kung hindi ay hindi kita maaalagaan. Para naman sa iba, agad ko silang papaalisin pagkatapos ko silang matagpuan. Master Linford, anong nangyari? Hindi ba't maayos lang siya ngayon? Maingat na tanong ni Morris. Ayaw niyang umalis agad. Bihira siyang makalapit kay Terence, at sayang lang kung aalis siya ngayon. Walang saysay na sabihin pa sa iyo, magtiwala ka lang sa akin. Ayaw sabihin ni Terence sa kanila ang tungkol sa halimaw na kumakain ng espiritu dahil ayaw niya itong ipaliwanag. Dahil may 2 taong sumusunod sa kanya, tiwala si Terence na kaya niya silang alagaan, ngunit medyo mahirap ang 3. Hindi siya sigurado kung nanunood ba ang halimaw na kumakain ng espiritu sa dilim, kaya ang pinakamahusay na paraan ay paalisan ang 3. Wala nang ibang masabi ang 3 pagkatapos sabihin iyon ni Terence. Hinati-hati nila ang mga spiritual jade sa lupa at isa-isa itong ipinadala tapos magliwanag ang kanilang mga void bag. Matapos paalisan ang 3, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Terence. Pumunta siya sa kawawang ugat na Menero ni Tianyong at itinapon ang lahat ng basura ng jade sa espasyo ng jade. Malinaw na maraming beses ng Menero ang lugar na ito, at mayroong hindi bababa sa 50 hanggang 60,000 piraso ng jade sa lupa, mas marami pa kaysa sa kinuha ni Terence. Sayang kung hindi niya itatago ang mga ito. Bakit wala pa rito ang 2 spirit feasting beast? Maaari kayang masyadong mabigat ang pinsalang dulot ng spiritual awareness na whirlpool, kaya hindi siya makaganti. Kanina pa hinihintay ni Terence ang pagdating ng Spirit Feasting Beast, pero tila mas nasugatan ito kaysa sa inaakala niya, lalo na noong huling pagsabog. Kalimutan mo na yan, hindi mahalaga kung hindi dumating ang 2 Spirit Feasting Beast na ito. Hanapin natin ang iba at tingnan natin kung ano ang sitwasyon. Matapos makuha ang jade, nagpatuloy si Terence sa pagsulong ng mabilis, ngunit lumipas ang 3 araw nang walang nakikilalang kahit isang tao. Ito ay ibang-iba sa unang araw nang magkita sila ng mga tao. Tumayo siya sa isa pang abandonadong lugar ng ugat at tinipon ang lahat ng piraso ng jade. Nagsimula nang sumakit ang ulo ni Terence, 3 araw na siyang naglalakad-lakad, at lahat ng mga ito ay galing sa mga abandonado o mahirap na ugat. Mahigit 1 milyon na ang kinita niya mula pa lang sa mga piraso ng jade, na hindi naman malaki o maliit na halaga ng kita, pero wala siyang makitang maliliit na tao. Dapat sana'y nakasalubong niya ang walang talong Tego at ang Rising Sky Sect sa lugar na tulad nito, ngunit wala talaga. Pumili ng direksyon si Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Ang nakapagpaiba kay Terence ay ang hindi pagpapakita ng halimaw na kumakain ng espiritu kahit isang beses sa loob ng 3 araw na ito. Mukhang hindi ito isang bagay na gagawin ng isang halimaw na kumakain ng espiritu, hindi kaya't hindi pa gumagaling ang mga pinsala ng halimaw. Nakakapagod ang laging alerto. Habang bumubulong si Terence sa sarili, naamoy niya ang dugo. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang tumatakbo siya patungo sa direksyon ng dugo. Pagkatapos lumiko sa 2 kanto, isang putol-putol na katawan ang nakahandusay sa pasilyo, na may namumuong itim at pulang dugo sa ilalim nito. Base sa antas ng pamumuo ng dugo, ang lalaki ay hindi pa naman nagtatagal na patay, mga 2 oras pa lamang. Madugong kalat ang ulo ng bangkay, at hindi na makilala ang orihinal nitong anyo. Gayunpaman, batay sa damit na suot niya, dapat isa siyang elder ng Rising Sky Sect na nakarating na sa tugatog ng Gold Core Realm. 5,576. Napunit ang kanyang dantian, at nahukay ang kanyang gininto ang kaibuturan. May mga bakas ng kalmo sa katawan, kaya kagagawan ito ng isang halimaw na kumakain ng espiritu. Itinaas ni Terence ang kanyang pagbabantay sa pinakamataas na antas matapos ang mas malapitang pagtingin. Hindi lang basta hilig ng mga spirit feasting beast na sumipsip ng enerhiya ng spirito mula sa mga spirit jade ang hilig ng mga ito, kundi pati na rin ang pagpapakain sa mga ginintoang core at mga bagong silang na kaluluwa ng mga human cultivator. May dahilan si Terence para maghinala na ang elder na ito ay pinatay ng isang spirit feasting beast. Hindi naman sa hindi hinabol ng mga spirit feasting beast si Terence, kundi hindi nila siya mahanap sa ngayon.
Para naman sa malas na lalaking ito, isa lamang siyang merienda na pinatay ng mga spirit-feasting beast. Tumingin si Terence sa paligid at siniguradong nakaalis na ang halimaw na kumakain ng espiritu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at gumawa ng butas sa lagusan, inilipat ang matanda papasok at inilibing ito gamit ang mga bato. Tutal, galing siya sa sekta ng Alliance. Natural lang na itago siya. Matapos gawin ang lahat ng iyon, inilatag ni Terence ang kanyang spirit sense at mabilis na nagpatuloy sa paggalaw. Sa wakas ay nakakita siya ng isang tao, at kahit na ito ay isang patay na tao, nangangahulugan ito na may mga bakas ng mga tao sa lugar na ito. Maaaring makahanap siya agad ng iba, ngunit umaasa lamang siya na hindi ito isa pang bangkay. Maya-maya, natagpuan ni Terence ang isa sa 10 bata, at ito ay isang taong kilala niya, si Xuanji Wuking. Bukod kay Wuking, naroon din ang 2 spirit-feasting beast, na nakapalibot sa kanya at naglulunsad ng mga sunod-sunod na pag-atake sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanang si Wuking ay mayroong pinalakas na walang pusong Ice Force, na maaaring epektibong mabawasan ang bilis ng mga galaw at pag-atake ng 2 spirit-feasting beast, malamang na tinitingnan ni Terence ang bangkay ni Wuking. Nang makita ito, natural na sumugod si Terence sa laban ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng sapat na oras para gamitin ang kanyang kamay, sinusubukang alisin ang kahit isang spirit-feasting beast sa simula. Gayunpaman, nang makalapit ang kanyang kamay sa target, naharangan ito ng isang transparent na liwanag na biglang lumitaw sa paligid ng spirit-feasting beast. Ano? Maaari kayang ang halimaw na ito na kumakain ng mga espiritu ay mayroon ding pulseres na nagpapaamo ng Diyos? Nabigla si Terence. Ang spirit sense na whirlpool 3 araw na ang nakalipas ay nakapagdulot na ng matinding pinsala sa halimaw na kumakain ng mga espiritu, walang dahilan para mabaigo ang kamay ng soul catcher pagkalipas ng 3 araw. Nagliwanag ang mga mata ni Wuking nang makita niya ang pagdating ni Terence, at ang kanyang napakalamig na mukha ay nagpakita ng isang gulat na ekspresyon. Ang Ice Soul Sword ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, na nagtulak sa isang spirit-feasting beast na umatras bago pa man siya naglaan ng oras para batiin, Boss Terence. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon at hinimok, mag-ingat kayo, huwag ninyo silang hayaang makatakas. Napakahusay ng kakayahan ng mga spirit-feasting beast na makatakas, lalo na matapos nilang pagsamahin ang lupa at stealth. Kahit ang divine sense ni Terence ay hindi mahanap ang kanilang mga bakas, maliban na lang kung sa sandaling iyon ay naglunsad sila ng isang pag-atake, na siyang walang awan na Ice Force ni Wuking, na kayang sumaklaw sa medyo malaking lugar at hindi makapagtago ang 2 spirit-feasting beast na ito. Dahil hindi gumana ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa, nagpasya si Terence na gamitin muli ang vortex upang tingnan kung hindi gumana ang atake o kung hindi gumana ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa sa halimaw na kumakain ng espiritu. Pinatunayan ng resulta na ang vortex ay wala ng kapangyarihang taglay nito dati, at ito ay naharangan ng liwanag. Gayunpaman, pagkatapos ng patuloy na pag-atake ni Terence, ang halimaw na kumakain ng espiritu na inatake ay nagpakita ng takot na parang tao. Nagpakawala ito ng 2 sigaw at tumakbo palayo kasama ang isa pa. Gusto itong pigilan ni Terence, ngunit walang silbi ang kanyang mga atake sa pandaman ng espiritu. Sa isang kisap mata, nawala ang 2 spirit-feasting beast, at may hula si Terence. Ang 2 spirit-feasting beast ay kayang magdepensa laban sa mga divine sense attack, kaya maaaring mayroon talaga silang katulad ng God Tamer Bracelet. Gayunpaman, ang espiritu ni Terence ay mas malakas kaysa sa 2 spirit-feasting beast na ito, at kahit ang God Tamer Bracelet ay hindi kayang magdepensa laban sa mga divine sense attack sa ganitong antas, maliban na lang kung ang mga spirit-feasting beast ay may mas mataas kaysa sa God Tamer Bracelet. Gayunpaman, ang bilang ng beses na naharangan nito ang mga pag-atake ay hindi dapat maging masyadong marami, kung hindi ay hindi sana tatakbo palayo ang 2 spirit-feasting beast. Boss Terence, lahat ng ito ay salamat sa pagdating mo ngayon, kung hindi ay nasa panganib na ako. Itinabi ni Wuking ang kanyang Ice Soul Sword at tumakbo palapit kay Terence. Kasabay nito, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot. Bihira nang mabago ang ekspresyon ni Wuking.
Ngumiti si Terence at sinabing, mabuti na lang at nakatagpo mo ang dalawang spirit feasting beast na ito. Kung iba pa iyon, kahit na mas malakas pa sila sa iyo, mahihirapan silang makatakas ng walang pinsala. Halimaw na kumakain ng espiritu. Boss Terence, sinasabi mo bang ang dalawang iyon ay mga halimaw na kumakain ng espiritu? May ekspresyon ng hindi makapaniwala sa mukha ni Wooking. Halata na narinig na niya ang tungkol sa halimaw na kumakain ng espiritu. Narinig mo na ba yan? Kung gayon, bakit hindi mo ako nakilala? Casual na tanong ni Terence, habang iniisip pa rin ang posibilidad na bumalik ang spirit feasting beast para sa isang palihim na pag-atake. Narinig ko na nga yan, pero ngayon ko lang nakita. Ganito pala ang hitsura ng mga spirit feasting beast. Tumanggaw si Wooking. Nang makita ang walang emosyong tingin ni Terence, hindi na niya itinuloy ang usapan at nagtanong, Boss Terence, gaano na karami ang nahukay mong spiritual jade? Mayaman ang ugat na ito, bakit hindi tayo magmina rito ng magkasama? Mahigit 6 na araw na lang ang natitira. Kung magpapatuloy tayo sa paghahanap ng iba pang mayayamang ugat, baka hindi tayo makarating sa tamang oras. Ginamit ni Terence ang kanyang banal na pandama upang magmasid. Ang mayamang ugat kung saan matatagpuan si Wooking ay walang gaanong reserba. Halos kapareho lang ito ng ugat ng sekta ng Yingyan, marahil ay mas kaunti pa. 3 araw nang nagmimina si Wooking, at tinatayang mahigit 2,000 spiritual jade na ang nahukay niya. Hindi naman masama ang ani, pero syempre, hindi sasama si Terence sa pagmimina ng mga spiritual jade. Hindi naman masama ang lugar kung saan ka na-teleport. Mukhang pinahahalagahan pa rin ng Chenkun sect ang Snow Sword sect mo. Natatawang sabi ni Terence. Alam na niya na ang Snow Sword sect ay nasa ilalim ng Chenkun sect, kaya nagbibiro lang siya. Sa orihinal na 10 maliliit na sekta, ang sekta ng Gabay sa Ulap, ang sekta ng Espada ng Niebe, at ang pamilyang Talon ay nasa ilalim ng sekta ng Chenkun. Ang sekta ng pang-araw-araw at pang-araw-araw, ang sekta ng tagapagtanggol ng kasamaan, at ang sekta ng 6 na harmonies ay nasa ilalim ng sekta ng 5 elemento, ang sekta ng dahon ng espiritu at ang sekta ng Xuanyo ay nasa ilalim ng sekta ng pagbubukas ng langit, at ang pamilyang Salter ay nasa ilalim ng sekta ng tumataas na tubig at sekta ng berdeng ulap. Sa tuwing kinokolekta ang espiritual na jade, ang mga nakinabang ay nasa ilalim ng sekta ng Chenkun at sekta ng 5 elemento, habang ang mga nakinabang mula rito ay halos lahat ay ipapadala sa mga mahihirap o maging sa mga walang kwentang sekta, na nagiging sanhi ng paglaki ng agwat. Kumunat ang noo ni Wooking. Boss Terence, alam mo na matagal nang naglaho ang ugnayan sa pagitan ng Snow Sword sect at ng Chenkun sect. Isang salita lang ang kailangan mo kung gusto mong magpalit tayo ng panig. Napangiti na lang si Terence sa sinabi ni Wooking. Pagkatapos ng sinaunang pista na ito, ang sekta ng Percival ang magiging pinuno ng 4 na dakila. Natural lang, hindi na kailangang lumipat si Wooking sa pamilyang Salter ngayon. Tutal, kahit ang pamilyang Salter ay magiging isang nasasakupang pamilya ng sekta ng Percival, kaya walang saysay na gawin ito ng sekta ng Snow Sword. 5,577. Kunin mo ang mga espiritual na batong ito. Maaari ka nang umalis pagkatapos mong matapos ang iyong gawain. Kumuha si Terence ng 15,000 espiritual na jade at ibinigay ang mga ito kay Wooking, hiniling dito na i-activate ang kakayahan sa teleportasyon ng spatial bag at umalis muna sa lugar na ito. Hindi na tinatabla ng mahika ni Terence si Wooking. Hindi na siya nagtaka kung bakit ito naglabas ng napakaraming spiritual jade at itinago ang mga ito. Salamat, boss, pero ayaw ko pang umalis. Naglakas loob akong tambangan ng 2 spirit feasting beast na iyon, hindi ako pwedeng umalis ng ganito lang. Itinabi ni Wooking ang kumikinang na void bag, pero wala siyang balak umalis. Hindi alintana ni Terence at tumango, mabuti naman. Mapoprotektahan mo pa rin ang sarili mo gamit ang lakas mo. Tingnan natin. Kung kinakailangan, magagamit natin ang void bag para makaalis sa lugar na ito. Opo, Boss Terence. Sangayon ni Wooking at hindi na nagsalita pa. Imposibleng asahan na si Wooking ang mag-uunahan sa pag-uusap. Walang paksang mapag-uusapan si Terence, kaya't tahimik silang dalawa.
Unti-unti, ang mga reserba ng ugat ng Spirit Jade ay nagsimulang yumaman. Halos wala ng mga dumi, at ang mga mahihinang ugat ay makikita kahit saan. Maaari ring lumitaw ang mga mayayamang ugat paminsan-minsan, at kasabay nito, ang dalas ng mga pag-atake ng mga halimaw na kumakain ng espiritu ay unti-unting tumataas din. Lumipas ang 5 araw pa, at sina Terence at Woking ay nakatagpo ng hindi bababa sa 30 pananambang mula sa mga halimaw na kumakain ng espiritu. Mabuti na lang at ligtas silang lahat. Gayunpaman, ang iba pang miyembro ng 10 maliliit na bata ay hindi ganoon kaswert. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ng pagpapanumbalik, ang sekta ng pag-iwas sa kasamaan, at iba pa ay pawang may tig-iisang bangkay. Sa pagkakataong ito, nakita ni Terence ang mga bangkay ng mga Golden Core Cultivator ng pamilyang Talon. Mabuti na lang at wala pang nabuwal na Soul Cultivator, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi sila natagpuan ni Terence. Woking, ang bilang ng mga Spirit Feasting Beast ay tila higit sa 2. Tiningnan ni Terence ang katawan ng Golden Core at kumunat ang noo. Ngayon lang, sina Terence at Woking ay inatake, at natagpuan nila ang bangkay na ito pagkalingon nila. Base sa mga marka at oras, hindi dapat ang 2 Spirit Feasting Beast ang umatake kay Terence. Bahagyang tumango si Woking. Totoo iyan. Ang mga marka ng kuko sa bangkay na ito ay mas makapal at mas malakas kaysa sa 2 Spirit Feasting Beast. Kung hindi ako mali, ang lakas ng Spirit Feasting Beast na ito ay dapat na mas mataas kaysa sa 2 Spirit Feasting Beast noon. Nakita rin ito ni Terence, matapos ang lahat ng mga nakaraang pag-uusap, alam niyang ang mga Spirit Feasting Beast ay hindi lubos na immune sa mga Spirit Sense attack. Hanggat kaya niyang gumamit ng sapat na mapanirang kapangyarihan sa isang iglap, kaya niyang basagin ang kanilang mga panlabas na depensa. Halimbawa, ang Fire Vortex ay sapat na malakas para sa Myra, ngunit ang Soul Catcher Hand ay mas mahina. Dahil dito, hindi masyadong nag-alala si Terence tungkol sa paglitaw ng mga bagong Spirit Feasting Beast. Ang tanong lang ay, ilang Spirit Feasting Beast ang nasa ugat ng Spirit Jade Immortal? Woking, nabanggit mo na ang tungkol sa mga Spirit Feasting Beast dati, kaya mukhang medyo may alam ka na tungkol sa kanila. Bakit hindi mo sabihin sa amin? Hindi na nagpatuloy si Woking sa pagsasalita tungkol sa Spirit Feasting Beast, kaya hindi na nagtanong si Terence. Pero ngayong nagbago na ang sitwasyon, mas mabuting magtanong na lang. Sige, sagot ni Woking. Akala ko hindi ka interesado, boss. Kaya hindi ko na tinanong. Hindi napigilan ni Terence ang map lang, kailangan mo talagang maging matyaga kapag kinakausap ang ice block na ito. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam tungkol sa mga Spirit Feasting Beast, ilan pa lang ang naririnig ko. Ang mga nilalang na ito ay brutal at mapaghiganti, at makikita natin sa paraan ng kanilang patuloy na paghabol sa atin. Bukod pa rito, ang mga Spirit Feasting Beast ay naninirahan sa mga pamilya, kaya kung ang isang Spirit Feasting Beast ay lumitaw ng mag-isa, tiyak na may iba pang mga Spirit Feasting Beast sa malapit. Maraming tao ang napatay ng mga Spirit Feasting Beast dahil hindi nila ito pinansin. Ang sinabi lang ni Woking, halos alam na ito ni Terence, at walang espesyal tungkol dito. Pero ang muling pagkarinig nito ay nakatulong kay Terence na ayusin ang kanyang mga iniisip. Halimbawa, ang gininto ang katawang ito ng estado na nasa harap niya ay maaaring hindi lang napatay ng isang halimaw na kumakain ng espiritu, kundi ng kahit 2. At mas malakas pa sila kaysa sa 2 nakasagupan ni na Terence at ng iba pa. Ano ba yan, Woking, baka nakapasok na tayo sa pugad ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Natatawang sabi ni Terence habang sinimulan niyang tipunin ang kanyang chi at ang 2 apoy para lumikha ng bomba. Sa oras na ito, kung talagang inatake sila ng higit sa 4 na Spirit-Eating Beast, hindi sigurado si Terence kung makakatagal sila ni Woking. Mas mabuting samantalahin ang oras ngayon para ihanda ang kanyang trump card. Boss Terence, narinig ko na ang mga lungga ng mga Spirit Feasting Beast ay karaniwang pinakamagandang lugar sa mga minahan ng Spirit Jade at nakagawian nilang mangolekta ng mga kayamanan. Ang pinakamagagandang bagay sa mga taong napatay nila ay kukunin nila bilang samsam ng digmaan. Maaaring hindi naman masama kung talagang hahanapin natin ang mga Spirit Feasting Beast bilang lungga.
Sa kabilang banda, si Wooking ay hindi mukhang nag-aalala. Una, tiwala siya sa sarili niyang lakas, at pangalawa, mas tiwala pa siya sa lakas ni Terence. Kahit si Terence ay hindi makapagsalita tungkol dito. Bago mo isipin ang tagumpay, dapat mong isipin ang pagkatalo. Bago mo mahanap ang pugad ng mga halimaw na kumakain ng espiritu, dapat kang maging handa sa resulta ng pagkubkob. Wooking, makinig ka. Kung talagang kinubkob ka ng mga halimaw na kumakain ng espiritu at hindi ito kayang pigilan ng iyong malupit na yelo, dapat kang mag-teleport palabas sa lalong madaling panahon, o hihilahin mo ako pababa, naiintindihan mo. Seryosong sabi ni Terence, natatakot na baka hindi pumayag si Wooking. Hindi niya inaasahan na titango si Wooking ng ganoon kadali. Opo, Boss Terence, gagawin ko ang sinabi ninyo. Sa katunayan, kung medyo nagpumilit pa si Terence 5 araw na ang nakalipas, aalis na sana agad si Wooking. Tutal, makikinig naman sana siya kay Terence. Dahil umakto si Terence na parang wala itong pakialam kaya iminungkahi nitong manatili at lumipat kasama niya. Dahil pumayag si Wooking, hindi na nagsalita pa si Terence. Hanggat aalis si Wooking, maaari niyang ilabas ang mga super alchemy bomb na inihanda niya nang walang anumang pag-aalala na aksidenteng masaktan ito. Tara na. Sa tingin ko ay malapit na tayo sa lungga ng mga hayop na nagpipiste ng mga espiritu. Patuloy na nagbubuo ng isang super alchemy bomb ang kamay ni Terence, hudyat kay Wooking na sumunod sa kanya habang nagpapatuloy ito sa paglalakad. Mahigit 8 araw na ang nakalipas simula nang magsimula ang pagmimina, at ang mga hindi namatay ay dapat sanay nakapagmina na ng maraming espiritual na jade. Marahil ay naiwan nilang lahat ang espiritual na ugat ng jade na walang kamatayan, kaya ang dalas ng paglitaw ng mga mayayamang ugat ay tumataas ng tumataas, ngunit walang nakita. Ilang sandali pa, dumating ang inaasahang pag-atake. Sa pagkakataong ito, 4 na spirit feasting beast nga ang sabay-sabay na sumalakay. Sa sandaling sila ay umatake, nawala ng bisa ang concealment technique ni Wooking, at agad niyang ginamit ang kanyang walang awang ice power sa pinakamataas na antas, na bahagyang nagpapabagal sa mga galaw ng spirit feasting beast. 5,578. Mag-ingat kayo. Sigaw ni Terence at inihagis ang super peel firebomb na inihanda niya, tinarget ang 3 spirit feasting beast sa iisang direksyon. Ang dahilan kung bakit hindi niya hiniling na umalis si Wooking ay dahil ang super alchemy bomb ay naglalaman ng apoy ng kamalayang Depiko. Halos hindi makontrol ni Terence ang direksyon ng pagsabog. Bagamat hindi niya ito lubos na makontrol, kahit papaano ay halos lahat ng kapangyarihan ay mapupunta sa 3 halimaw na kumakain ng espiritu. Ang maliit na bahagi ng shockwave na bumalik ay dapat kayang tiisin ang ice force ni Wooking. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Terence ang super alchemy bomb. Sa lahat ng mga nakaraang pagkakataon na naglaban sila, hindi pa niya ginamit ang galaw na ito sa spirit feasting beast. Una, masyadong mabilis ang spirit feasting beast, at hindi sigurado ang alchemy bomb kung tatama ito sa beast. Pangalawa, hindi inisip ni Terence na ang 2 spirit feasting beast ay maaaring magdulot ng nakamamatay na banta sa kanya at kay Wooking, kaya hindi niya kailangang gamitin ang galaw na ito. Kaya, hindi inaasahan ng spirit feasting beast na makakaharap siya ng ganito kapangwasak na atake. Sandali na tumigil ang 3 halimaw na kumakain ng espiritu sa ilalim ng impluwensya ng walang awang yelo. Pagkatapos, ang super alchemy bomb ni Terence ay itinapon, at sa isang malakas na pagsabog, halos sumabog ang buong tunnel. Ito ay kahit na sadyang kinontrol ni Terence ang direksyon ng pagsabog at pinakawalan ang lakas hanggat maaari sa tunnel upang maiwasan ang pag-apekto sa nakapalibot na mga pader ng bato. Wala pang 10% ng aftershock ang buo pa rin, ngunit nabasag pa rin nito ang walang awang yelo ni Wooking. Ginamit ni Terence ang kanyang super limit butterfly micro steps ng buong lakas, na medyo nahihila pa atras si Wooking. Kahit siya, ang pasimuno nito, ay hindi inaasahan ito. Ang 3 spirit feasting beast na direktang sumalo ng pagsabog ay wala nang natitirang bangkay, hindi mahalaga kung kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pisikal na atake o spirit sense attack, lahat sila ay walang silbi laban sa super peel firebomb na kombinasyon ng purong chi at 2 magkaibang uri ng peel fire.
Ang tanging spirit feasting beast na nakaligtas ay ang isa na palihim na sumugod kina Terence at sa iba pa mula sa likuran. Wala itong oras para harapin silang dalawa sa gitna ng kaguluhan, ngunit nang medyo kumalma na ang tunnel, humiyaw ito ng malakas at inatake si Terence ng buong lakas. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bagong hulmang super alchemy bomb. Dahil kakabuo lang nito, ang kapangyarihan nito ay hindi maihahambing sa nauna, ngunit ang halimaw na kumakain ng espiritu ay ibinoko lamang ang bibig nito at lumipad palapit, kaya ang atake ni Terence ay lumipad patungo sa bibig ng halimaw at sumabog. Hindi ito gaanong malakas, ngunit sapat na ito upang malubhang masugitan ang halimaw na kumakain ng espiritu. Tutal, ang bibig nito ay walang anumang malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Walang awa, ikaw mismo ang gagawa niyan. Sabi ni Terence habang nag-iisang espiritu at sinundan ang sugatang halimaw. Matapos masugitan ang bibig ng halimaw, wala na itong pakialam sa paghihiganti. Agad nitong ginamit ang kanyang lihim na paggamit at paghukay sa bato. Matapos ang napakaraming eksperimento, sa wakas ay nakahanap si Terence ng paraan para sundan ito, at iyon ay ang paggamit ng pagiging invisible ng kanyang Yuan Shen para gamitin ang anino ng pamilya Chu. Siyempre, hindi perpekto ang pagsunod ni Terence sa anino, ngunit sa tulong ng kanyang Yuan Shen state, sapat na ito upang harapin ang halimaw na kumakain ng espiritu, lalo na't ang halimaw ay may bakas ng kamalayan ni Terence na naiwan ng Pale Fire Bomb. Bago pa man makapagsalita si Woking, gulat na lamang niyang nasaksihan ang pagkawala ni Terence at ng halimaw na kumakain ng espiritu ng walang bakas. Mabilis na gumalaw ang halimaw sa mga bato matapos maramdaman ang mga pinsala nito, habang ang espiritu ni Terence ay nakadikit dito. Kung hindi dahil sa halimaw, makakakapasok sana ang espiritu ni Terence sa mga bato, ngunit hindi sa ganito kabilis. Ilang sandali pa, ang sugatang halimaw ay nagdala kay Terence ng 1,000 metro sa ilalim ng lupa. Biglang bumukas ang madilim na ilalim ng lupa, at nagliwanag ang mga mata ni Terence. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bakanteng espasyo. Sa ilalim ay isang maliit na batis na naglalabas ng mahinang liwanag, ngunit ang batis ay puno ng napakasiksik at purong chi. Ang utak ng mga espiritual na meridian. Nagulat si Terence at hindi napigil ang huminga ng malalim. Ito ay isang bagay mula sa mga alamat. Maaaring wala ni isa sa 100 matinding antas ng espiritual na ugat ang maaaring makagawa ng utak ng espiritual na ugat, bukod pa sa mga mataas, katamtaman, at mababang antas ng espiritual na ugat. Ang isang supreme grade spirit vein na walang spirit vein marrow ay magiging isang ordinaryong bulubundukin kapag ito ay na-mining. Gayunpaman, hanggat walang problema sa spirit vein marrow, magkakaroon ng walang katapusang spirit jade na maaaring minahin. Ang kakulangan ng spirit jade sa sinaunang mundo ng martial arts ay dahil lamang sa kakulangan ng oras para minahin ito. Kung mapapasok nila ang immortal na ugat ng spirit jade para minahin ang spirit jade ng 365 araw sa isang taon, ang dami ng spirit jade ay malamang na hindi bababa sa dami sa isla ng Heaven Class. Bukod pa rito, dahil sa spirit vein marrow, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa tuluyang pagkaubos ng spirit jade. Ito ay dahil ito ay isang walang katapusang kayamanan na maaaring muling buuin. Sumugod ang nasugatang spirit feasting beast patungo sa agos ng spirit marrow. Bumagal ang takbo ng kanyang espiritu dahil sa pagkabigla ni Terence, at hindi na niya magamit ang shadow follow para sundan ang spirit feasting beast, pero wala na itong pakialam. Sa puntong ito, hindi na kailangan ni Terence ang Spirit Feasting Beast para pamunuan siya, ito na talaga ang pugad ng Spirit Feasting Beast. Walang pakialam si Terence sa halimaw na kumakain ng espiritu na sumusugod sa utak ng ugat ng espiritu. Naghagis siya ng 3 alimpuyo ng apoy at agad na binalot ang isang halimaw na kumakain ng espiritu na nakahiga sa isang malaking Spirit Jade. Ang halimaw na kumakain ng espiritu na ito ay mahigit 3 metro ang haba at nasa tugatog na ng nascent soul. Naramdaman pa nga ni Terence na ang halimaw na kumakain ng espiritu na ito ay nasa bungad ng profound. Kung may kidlat dito, sa tulong ng utak ng ugat ng espiritu, malaki ang posibilidad na makasulong ito sa profound. Tao, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Mahihirapan kang basagin ang depensa ko kapag nasa tabi ka lang ng utak ng espiritual na ugat.
Bumaba ka at mag-usap tayo. Mahinahong nagsalita ang halimaw na kumakain ng espiritu sa wikang pantao at sinabi. Hindi ito nasugatan. Ang vortex ng espiritual na sense fire ay umiikot ng magulo sa paligid nito, ngunit manipis na patong lamang ng liwanag ang kaya nitong magdulot at hindi nito kayang basagin ang depensa ng liwanag. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at pinawi ang apoy na vortex. Sinuri niya ang sugatang spirit feasting beast at nakita itong lumapag sa tabi ng utak ng ugat ng espiritu. Maingat nitong pinulot ang kaunting utak gamit ang dulo ng kuko nito at ipinatak sa bibig nito. Ang sugat ay gumaling sa nakikitang bilis. Tila tama ang sinasabi ng bagong silang na Soul Realm Beast na ito, sa katawan nito, hindi ito matatakot sa mga atake ni Terence, maliban na lang kung matatalo ito ni Terence gamit ang kanyang Soul Catcher Hand. Sa kasamaang palad, hindi kayang basagin ng kanyang Soul Catcher Hand ang depensa ng Beast. Gusto mo ba akong makausap? Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Terence, pero hindi niya ito ipinakita sa mukha niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan siyang lumutang pababa at binago ang kanyang essence spirit. 5,579. Tila tumatawa ang matandang boses ng nascent soul stage spirit ing beast, ngunit wala itong makitang kahit anong ngiti sa mukha nito. Hindi mo kailangang magbantay, wala akong anumang puot. Para makapunta ka rito, lakas man o swerte, maituturing na may kapalaran ka sa aming angkan. Nakita mo rin na may spirit vein marrow dito. Sapat na ito para patunayan ang mga sinabi ko, wala akong puot. Kung magsisimula tayo ng away dito, ang anumang marahas na pagbabago-bago ay magiging sanhi ng tuluyang pagguho ng spiritual meridian marrow. Sa palagay ko ay ayaw mong makakita ng ganitong resulta, di ba? Dahan-daang nagsalita ang matandang spirit feasting beast. Tila medyo kinakalawang na ito dahil hindi ito masyadong nagsalita, at medyo natagulan bago ito natapos magsalita. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit hindi umatake ang halimaw. Ang fire vortex ay isang spirit sense attack noon, kaya hindi nito mayayanig ang utak ng hayop. Kung gagamit si Terence ng firebomb, malamang nagagawa ng lahat ang halimaw. Bago pa man makapagsalita si Terence, ang nasugatang spirit feasting beast ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw, na para bang may sinasabi ito sa matandang spirit feasting beast. Tahimik na nakinig ang matandang espiritong halimaw na nagpipista. Sa huli, marahang bumantong hininga ito at sinabing may malungkot na tono, talaga. Patay na ba silang tatlo? Ito ba ang taong pumatay sa kanya? Gayunpaman, kung hindi mo sila guluhin, hindi ka nila papatayin, tama ba? Hindi mo kailangang malungkot, lalago pa rin ang ating mga kamag-anak. Ang mahalaga ay ang kinabukasan. Napataas ang kilay ni Terence. Natuklasan ng kanyang spirit sense na mayroong 5 itlog na kasing laki ng kamao sa spirit jade sa ilalim ng matandang spirit eater. May mga pagbabago-bago ng spirit chi na nagmumula sa mga ito. Dapat ay mga anak sila ng spirit eater. Inisip niya kung kanino ito pagmamayari sa 3 patay na itlog. Kung ganoon, ang utak ng ugat ng espiritu ay ibang bagay, ngunit ang mga itlog ay iba. Para sa utak ng ugat ng espiritu at sa 5 itlog, ang mga spirit feasting beast ay hindi gagawa ng anumang bagay para saktan si Terence. Ayaw nilang magkaroon ng anumang aksidente na mangyari at maging sanhi ng pagkalipol ng angkan ng spirit feasting beast. Tao, lubos akong nakikiramay. Bagamat pinatay mo ang 3 sa aking mga inapo, iyon ay dahil sila ang unang umatake sa iyo. Ang mga nasawi sa labanan ay hindi dapat maging ugat ng puot. Umaasa ako na dito na matatapos ang bagay na ito at mabubure na. Kaya mo ba? Ang matandang espiritong halimaw na nagpipista ay patuloy na nagsalita ng mabagal, na tila napakatapat. Alam ni Terence na mayroon na siyang kalamangan ngayon, kaya mahina lang ang isinagot niya, isulat mo na yan. Kayong mga halimaw na kumakain ng espiritu ay likas na uhaw sa dugo at inatake na nila ako ng hindi bababa sa 30 beses sa daan. Marami ka na ring napatay na mga kasama ko. Sa tingin mo ba ay mapapawalang bisa mo na yan sa isang pangungusap lang? Ano pa ba ang gusto mo?
Kahit na may mga pag-aalinlangan ako, kung gusto talaga nating mamatay ng magkasama, hindi tayo mag-aatubiling mga halimaw na kumakain ng espiritu. Naging malamig ang boses ng matandang halimaw, ngunit inakala ni Terence na nagbibiro lang ito. Gusto ko ang kalahati nitong spiritual vein marrow, at kailangan mong ibalik sa akin ang lahat ng mga gamit na pinatay mo. Diretsong sinabi ni Terence ang kanyang mga kondisyon. Hindi niya sinabing gusto niya ang lahat ng spiritual marrow, pero kalahati lang nito ang hinihingi niya. Isa itong negosasyon, kung tutuusin. Imposible ito. Walang pag-aalinlangang tumanggi ang matandang halimaw na kumakain ng piging. Tao, kailangan mong maging malinaw na sa loob ng 10,000 taon, ang ugat na immortal ng espiritong Jade na ito ay naging tahanan naming mga halimaw na kumakain ng piging. Sinasalakay mo ang aming tahanan sa pamamagitan ng pagpunta sa akin para sa espiritong Jade. Gayunpaman, hindi pa namin napatay ang lahat sa inyo. Sa pinakamarami, papatayin namin ang isang bahagi ninyo. Hindi naman sa uhaw kami sa dugo, kundi dahil ang inyong mga gininto ang core at mga bagong silang na kaluluwa ang pinakamahusay na materyales upang pakainin ang ugat ng marrow of the spirit. Dahil kailangan ninyo ang espiritong Jade. Nararapat lamang na magbigay ka ng ilang kontribusyon, hindi ba? Natigilan si Terence. Hindi niya akalain na may ganoong dahilan sa likod ng kalupitan ng mga halimaw na kumakain ng espirito sa mga libro. Ang mga gininto ang ubod at mga bagong silang na kaluluwa ng mga tao ay hinukay ng mga halimaw na kumakain ng espirito hindi para sa kanilang sariling kakainin, kundi para pakainin ang utak ng mga ugat ng espirito. Tao, ang utak ng ugat ng espirito ay maaaring kainin sa kaunting dami, ngunit hindi ito maaaring gamitin sa maramihan. Kung hindi, ito ay tuluyang mauubos, at ang ugat na ito ng espiritong Jade na walang kamatayan ay tuluyang mauubos. Kami, ang mga halimaw na kumakain ng espirito, ay walang ginawang mali para protektahan ang aming bayan. Maraming halimaw na kumakain ng espirito ang namatay sa kamay ninyong mga tao. Walang tama o mali sa pagitan ng dalawang panig. Mabagal na nagsalita ang matandang halimaw na kumakain ng espirito, ngunit ito ay napakamakatwiran. Tiningnan ni Terence ang utak ng ugat ng espirito. Alam niyang hindi niya talaga ito maaalis dahil kailangan pa rin ng sinaunang mundo ng martial arts ang espiritong Jade mula sa immortal na ugat. Ang limitasyon ng 20 tao sa loob ng 10 araw sa isang taon ay ideya talaga ng spirit-eating beast clan ninyo, di ba? Biglang binago ni Terence ang usapan, at nagtanong ng isang bagay na tila walang kinalaman doon. Natahimik sandali ang matandang halimaw na kumakain ng espirito bago nagsalita, hindi ka nga ordinaryong tao. Naunawaan mo talaga ang katotohanan sa isang sulyap lang. Tama, ang paghihigpit na ito ay binago nga naming mga halimaw na kumakain ng espirito ayon sa natural na sinaunang hanay ng immortal na ugat na ito. Tutal, ito ang aming tahanan, at kaming mga halimaw na kumakain ng espirito ay nabubuhay sa espiritong Chi sa espiritong Jade. Hindi kami maaaring magbigay sa inyo ng sobra, mga tao. Ngumisi si Terence, ang pagbubukas nito ng 10 araw ay para makapasok ang ating mga Jindan at Nascent Soul Masters, tama ba? Kung hindi, kung may papasok na disipulo sa foundation stage, wala kang mga materyales para pakainin ang Spirit Meridian Marrow, tama ba? Para makapaghukay ng pinakamaraming Spirit Jade hanggat maaari sa loob ng 10 araw, ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta ay nagpadala ng kanilang mga nangungunang eksperto sa immortal na ugat ng Spirit Jade, at sila ang naging target ng pangangaso ng mga Spirit-eating Beast. Matagal na nanatiling tahimik ang matandang halimaw na parang sumasang-ayon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Terence at walang pakialam na nagsalita, ayokong pakialaman ang nangyari noon. Mula ngayon, ang ugat ng immortal na espiritong Jade ay magbubukas sa loob ng 6 na buwan bawat taon, at ang bilang ng mga taong pinapayagan ay hindi lalagpas sa 200. Wala akong pakialam kung gusto mong manghuli kina Jindan at Nascent Soul. Ito ang mundo ng batas ng gubat, kaya wala kang masasabi. Sang-ayon ka ba o hindi? Bigyan mo ako ng sagot. 200 sa loob ng kalahating taon, sobra na yan. Mabilis na sabi ng matandang halimaw na mahilig sa game, pero pinutol siya ni Terence. Sang-ayon ka ba o hindi?
Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng kutsilyo. Ibinalik niya ang kanyang palad, at ibinunyag ang kondensado ng Spirit Sense Pill Firebomb. Nang maramdaman ang nakakatakot na alon ng enerhiya mula sa palad ni Terence, umungal ang matandang halimaw na mahilig sa karne, kahit na gusto mong sirain ang utak ng ugat ng espirito, kailangan mo akong pakinggan. Kung hindi, magiging isang labanan ito ng buhay at kamatayan, at walang sino man ang magkakaroon ng Spirit Jade na magagamit. Ito ba ang katapusan na gusto mo? Dati ay mabagal magsalita ang matandang espiritong halimaw na mahilig sa game, pero mas maayos na itong magsalita ngayon dahil pinilit na ito ni Terence. 5,580. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi niya inaasahan na ganito pala kaitigas ang matandang halimaw. Tila ba sumobra na ang mga kondisyon? Sige, makikinig ako. Bulong ni Terence sa sarili at binigyan ng halimaw ng pagkakataong magsalita, ngunit ang super alchemy bomb na nasa kamay niya ay patuloy pa ring pinipino. Habang tumatagal, mas magiging malakas ang bomba, at hindi naman ito masamang bagay para kay Terence. Malinaw na nakahinga ng maluwag ang matandang halimaw na kumakain ng espirito, at ang bilis ng pagsasalita nito ay bumalik sa dati nitong estado. Huwag na nating pag-usapan kung gaano karaming espiritual na jade ang mahuhukay sa loob ng kalahating taon. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon tayong patayin ang 200 taong iyon sa kasalukuyan nating populasyon? Hindi ba't mas mabuting tayo na lang ang hunting? Kung wala ang nutrisyon ng isang ginintoang core at isang bagong silang na kaluluwa, hindi tataas ang spirit vein marrow. Sa pamamagitan ng iyong pagmimina at pagkonsumo ng ating mga tao, bagamat maaaring muling buuin ang spirit jade sa pamamagitan ng spirit vein marrow, ang spirit vein marrow ay unti-unting matutuyo kung ito ay madedagdagan ng ganito. May katuturan naman, at hindi iyon mapagkasunduan ni Terence. Kung lahat sila ay nagmula sa 10 bata, ibig sabihin ay mayroong 20 tao sa isang pamilya. Maaari silang maghiwa-hiwalay pagkatapos pumasok, ngunit batay sa karanasan ni Terence, mabilis silang magsasama-sama. Hanggat hindi nag-aaway ang 10 bata, hindi magiging madali para sa 2 spirit feasting beast na tambangan sila. Walang saysay ang pagpatay sa mga disipulo ng Foundation. Kung tungkol naman sa mga Aures Core at mga bagong Soul Cultivator, nang magtipon sila, katulad ng sinabi ng Spirit Devouring Beast, sino ang papatay kanino? Sa ganitong paraan, ang mga reserba ng Spirit Jade Immortal Vein ay malamang na mabagal na mauubos. Kahit na mayroong Marrow of the Spirit Vein, hindi nito kayang tiisin ang ganitong walang prinsipyong pagmimina. Tao, kaming mga halimaw na kumakain ng espirito ay hindi lamang nangangaso para sa mga ginintoang ubod at mga bagong silang na kaluluwa ng mga tao. Kahit na pagkatapos ng pagkamatay ng aming mga tao, ang mga ginintoang ubod at mga bagong silang na kaluluwa na natitira ay gagamitin upang pakainin ang ugat ng Marrow of the Spirit. Tutal, ang ugat ng Marrow of the Spirit ang pundasyon ng aming angkan. Hanggat mayroon kaming ugat ng Marrow of the Spirit, maaari kaming patuloy na magparami at mabuhay dito. Taos-pusong sabi ng matandang halimaw na kumakain ng espirito, at naantig si Terence. Sinasabi mo ba na ang sarili mong gininto ang ubod at bagong silang na kaluluwa ay gagamitin din upang pangalagaan ang ugat ng Marrow of the Spirit? Talagang ikinagulat ni Terence ang balitang ito. Karaniwan, hanggat buo ang gininto ang ubod at bagong silang na kaluluwa ng isang spirit beast, kahit hindi nila mabago ang kanilang katawan, paprotektahan sila ng kanilang sariling mga tao at maaaring gamitin bilang isang trump card upang iligtas ang kanilang mga tao sa hinaharap. Ngunit direktang ginamit ito ng mga spirit-eating beast upang pangalagaan ang ugat ng Marrow of the Spirit, talagang malupit sila sa iba at sa kanilang sarili. Gayunpaman, may ilang malabong iniisip si Terence na kailangang ayusin, kaya hindi na niya itinuloy. Siyempre, nasabi ko na ang utak ng ugat ng espirito ang pundasyon ng ating angkan ng mga halimaw na kumakain ng espirito. Para sa kaligtasan ng ating angkan, isang napakagandang bagay ang mag-ambag ng gininto ang kaibuturan o bagong silang na kaluluwa. Ituturing ito ng ating mga kamag-anak bilang isang sagradong seremonya, tulad ng kung paano ang buhay ng isang tao ay patuloy na maisilang muli sa dugo ng susunod na henerasyon pagkatapos maisama sa utak ng ugat ng espirito.
Nang sabihin ito ng matandang halimaw na kumakain ng espiritu, ang kanyang karaniwang walang ekspresyon na mukha ay nagpakita ng isang pambihirang hitsura ng kabanalan. Tila ang tinatawag na seremonyang ito ay talagang napakahalaga sa lahi ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Tumango si Terence. Naiintindihan niya ang sinasabi ng halimaw, at hindi mahalaga kung sumasang-ayon siya o hindi. Ang mahalaga ay naayos na niya ang kanyang mga iniisip. Ibig mong sabihin, sina Jindan at Nascent Soul na nagpapalusog sa marrow of the spirit vein, mga spirit beast at mga tao ay pareho lang talaga. Kahit hindi natin gamitin ang ng tao, magagamit natin ang gininto ang core at bagong silang na kaluluwa ng spirit beast. Kailangang linawin ito ni Terence, ito ang pinakamahalaga. Dahil ang paaralang Percival ang magiging pinuno ng Big Four, kinakailangang protektahan ang produksyon ng Spirit Jade sa immortal na ugat ng Spirit Jade, at walang mas mainam na paraan upang protektahan at pangalagaan ang utak kaysa sa mga Spirit-Eating Beast. Ngayong alam na niya na ang mga Spirit-Eating Beast ay hindi katulad ng naitala sa mga libro, hindi na nag-atubili si Terence na maghanap ng paraan para magtulungan ang magkabilang panig at makamit ang win-win na sitwasyon. Walang mali sa sinabi mo. Sa katunayan, ang gininto ang ubod at bagong silang na kaluluwa ng mga espiritong hayop ay mga panloob na ubod, at ang panloob na ubod ng mga espiritong hayop ay mas angkop para sa pagkain kaysa sa gininto ang ubod at bagong silang na kaluluwa ng mga tao. Walang itinago ang matandang hayop at direktang sumagot kay Terence. Kung gayon, bakit hindi mo hayaan ang sangkatauhan na gamitin ang panloob na kaibuturan ng mga espiritong halimaw para makipagpalitan ng pwesto para minahin ang espiritong Jade? Naniniwala ako na handa ang sangkatauhan na tanggapin ang ganitong palitan. Pagkatapos ni Terence, naramdaman niyang medyo hindi naaangkop ang kanyang mga sinabi. Kung kaya nilang gawin iyon, bakit hindi ito gagawin ng mga espiritong kumakain ng halimaw? Gaya ng inaasahan, bahagyang umiling ang matandang halimaw na kumakain ng mga espiritu. Bihira ang mga espiritong halimaw sa simula pa lang. Ilang pwesto ang makukuha natin sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga panloob na core ng mga espiritong halimaw. At kung gagawin natin iyon, ilalantad natin ang katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng ating angkan ng mga espiritong halimaw. Sa oras na iyon, malamang nahabulin tayo ng sangkatauhan anuman ang mangyari at samantalahin ang pagkakataong sakupin ang buong ugat ng immortal na espiritong Jade. Kahit ang esensya ng ugat ng espiritu ay palihim na lulunukin ng mga taong labis na makasarili. Hindi alam ni Terence ang sasabihin tungkol sa pagsusuri ng halimaw sa mga tao. Maraming tao ang ganito, at wala silang masyadong masabi. Ilang tao sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban ang maaaring maging katulad ni Terence, na hindi naghahangad ng utak ng espiritu. Dahil nasa kamay ninyo ang pormasayon, hindi ninyo dapat inilantad ang inyong mga sarili. Hindi masyadong makapagkomento si Terence tungkol sa kalikasan ng mga tao, kaya binago niya ang kanyang pananaw. Totoo yan, pero hindi pa tayo nag-uusap noon. Paano ko nalaman sa iyo na maaari naming gamitin ang mga panloob na core ng mga spirit beast para makipagpalitan ng mga batik? Hanggat may komunikasyon, mabubunyag ang aming lahi ng spirit-eating beast. Gayunpaman, sa iyong paglitaw, maaari kang maging tulay sa pagitan ng aming lahi ng spirit-eating beast at ng lahi ng tao. Ang problema, ilang panloob na core ng mga spirit beast ang makikita mo. Bukod pa rito, bibihira ang mga high-grade spirit beast sa simula pa lang. Ilang taon kaya kayo tatagal? Malinaw ang pag-iisip ng matandang spirit-feasting beast, at organisado rin ang pagsasalita nito. Tumango si Terence, naisip na niya ito dati, at may ibang plano siyang nasa isip. Dahil ang gininto ang ubod at bagong silang na kaluluwa ng sangkatauhan at ang panloob na ubod ng mga espiritong hayop ay kayang magbigay sustansya sa ugat ng utak ng espirito, sa palagay ko ay magagamit din ang panloob na ubod ng mga hayop sa dagat, tama ba? Ang panloob na ibuturan ng isang halimaw sa dagat. Medyo nagulat ang matandang halimaw na kumakain ng espirito. Hindi pa nito naisip ang opsyong ito noon. Tutal, malayo pa rin ang mga halimaw sa dagat sa mga katulad nitong halimaw. Siyempre, pwede, pero hindi madaling makuha ang panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat.
Bukod pa rito, magagamit ng mga alchemist ng iyong lahi ng tao ang panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat para pinuhin ang mga tableta, kaya paano mo sila madaling mailalabas para ipalit sa isang kota. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.